We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And let's make all the preparations so that malapit na lahat na asset natin. Kung may barko tayong kukunin, nandyan na malapit na sa Beirut. Bagaman abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 44th at 45th ASEAN Summit and related summits kanina, nagpatawag pa rin ito ng virtual meeting sa mga opisyal ng pamahalaan ukol sa gagawing paglilikas sa mga Pilipino sa Middle East. Ito'y sa gitna pa rin ng lumalalang gulo doon, partikular na sa Israel at Lebanon. Ipinag-utos na ni PBBM ang mobilization ng lahat ng government assets para ligtas na mailikas ang ating mga kababayan na naiipit ng kaguluhan sa Middle East. Sa kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal ng pamahalaan, sinabi ng Pangulo na gagawin ng gobyerno ang lahat ng paraan para mai-evacuate ang ating mga kababayan, mapabiyahe man sa himpapawid o paglalayag sa karagatan. I asked to speak to all of the concerned agencies para malaman kung paano natin iuwi ang mga Pinoy na naipit ngayon sa Lebanon. There are more than 400 now who would want to be repatriated. So basically, we're just putting the plans together how we will bring them back home as quickly as possible. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na kabilang sa mga inihahanda nila para sa repatriation ang pagkakaroon ng chartered flight o di kaya ay ang paggamit ng C-130. Yung pag-uwi, habang nagsasalita tayo ng mismo, right now, government officials, including myself kanina, we're briefing the President because we're looking for other options. Kung kailangan mag-charter ng flight, magpadala ng C-130, all options kinoconsider, pero ano dapat ang best option. Ang isang posibilidad, dalhin sila sa neighboring place sa Europe, tapos galing doon iuwi, padala ng charter flight. So, ayan utos siya, bring them as soon as possible, and also bigyan sila ng assistance para maingganyo umuwi. Tiniyak naman ng DFA ang pagpapaabot ng tulong pinansyal at iba pang ayuda mula sa gobyerno para sa mga kababayan nating ire-repatriate mula sa Middle East. Well, yung isa po, pag umuwi, bibigyan sila dapat sa assistance. And standard yan, pag umuwi, all of government approach, bibigyan silang financial assistance at saka yung reintegration. So ginagawa ng DMW, OWA, tapos pati ibang agencies like DOH, DSWD, kasama dyan. Pati yung embahada, under DFA, binibigyan sila ng financial assistance kung talagang walang pera doon. Sa Biyernes ay inaasahang uuwi na sa Pilipinas ang nasa 150 mga Pilipino mula sa Lebanon na nagpahayag ng kanilang kagustuhan na mai-repatriate na. Muli namang pinayuhan ng DFA ang ating mga kababayan na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o sa embahada sakaling mayroon silang kaanak sa Lebanon na hindi nila makontak. Maaari silang tumawag sa hotline ng OWA sa numerong 1348. Pwede ring magpadala ng mensahe sa DFA Messenger sa Overseas Filipino Help o direktang tumawag sa Embahada ng Pilipinas sa Lebanon sa numerong +967 708 58086. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.